I-search nyo lang itong Israel Railway para makita nyo kung anong oras dadating yung train dito sa Jerusalem o saan mang area kayo dito sa Israel. Ito yung pinakamabilis na pagtitingin kung anong oras dadaan yung train para makaabutan nyo. Makikita nyo dito kung anong platform pupuntahan nyo at oras kung kailan aalis yung train at saka kung ano yung presyo. Makikita mo din dito yung presyo ng mga train na regular. Daily lagi ang sinasakyan ko dito. Sa ngayon, ito po yung Tel Aviv University. Ito po yung papunta sa Philippine Embassy. Pagka dito ka bumaba, yan, didiretsuhin mo lang to. Tapos makikita mo na yung labasan. Ito yung labasan. Tapos mag-log out ka lang dyan. Gamit yung RAVCAB mo o di kaya yung RAVCAB code mo. Nagamit yung cellphone mo, pwede po yun. Tapos yan, diretso ka lang dito. Dire-diretsuhin mo lang itong tinuturo ng camera. Papunta ito sa Takana kung saan ka sasakay papuntang Philippine Embassy. Ang sinakayan ko dito papuntang Philippine Embassy 189. Ang RAVCAB card ay pang isang tao lang. Ito, pagka ginamit nyo itong dinownload kong ito, RAVPass by Hapon, English version siya. Tapos, ito kahit ilang tao kayo dito, pwede nyong bayadan to gamit itong cellphone nyo. At saka kailangan may wifi kayo dito at saka card na naka-download. Kahit ilang kayo, pwede nyong bayadan. Kailangan lang dito ay i-set nyo dito na i-allow nyo yung camera na gamitin. Kasi pagka hindi nyo inallow yung camera sa settings, hindi mo makikita yung code. Ito po yung mga pwede mong gamitin dito. Yan. Itatapat mo lang to dun sa Makikita mo din dito yung billing mo, kung magkano, yung direction, at kung maglo-load ka ng RAVCAB card, makikita mo dito. Ito yung gagamitan mo yung QR code na i-check ng inspector once na may nag-check sa bus. Nakikita naman nyo yan na pinapakita nila yung cellphone. Ito naman, magda-download tayo ng RAVCAB na tapos nalagyan natin ng load. Ito namang isang ito kung saan ka pupunta ang direction. Dito mo siya isi-search. Yan, sinearch ko diyan, Philippine Embassy. Makikita nyo Philippine Embassy yung pinili ko. Tapos antayin mo lang na lumabas yung resulta kung magkano yung babayaran mo at kung saan ka sasakay. Isasuggest nila yung mga sasakyan mo. Magkakaiba siya ng presyo pagka itong ginamit mo. Yung isa, makikita nyo ay 2150 at yung isa ay 2950. Pagka dinaload nyo ito, makikita nyo naman to. Pagka ginamit nyo itong direction na to, nakalagay din naman dito kung paano pumunta dyan. Nakalagay dyan, may arrow. Pag pinindot nyo yung arrow na yon, yan, yung presyo, kung saan ka bababa, yan, yung tatakbo ng bus. Nakikita mo yan na tumatakbo yan habang tumatakbo din yung bus. Ito yung magsasabi kung saan ka papunta, itong direction na to. Kaya pagka dinaload nyo ito, makikita din ito kasi may mapa naman siya kung saan nyo dapat kayo bumaba at kung ano yung susundin yung lugar, direction. Tuturo din itong Google Map. Hindi siya Google Map sa RAVCAB na mapa to. Pagka dinaload nyo ito sa inyong cellphone. Ang kagandahan lang dito, kumpara sa card natin na gamit, yung card na gamit natin ay pang-isahan tao. Ito, kahit bayaran mo yung mga kaibigan mo na inaiwan yung card, pwede ba itong gamitin? Nasubukan ko na to at nakita ko din naman na ginagawa ito ng mga ibang Israeli. Lalo na kung hindi na i-swipe nung kaibigan nila yung card nila. Kaya sila minsan nagbabayad nung sa kasama nila. Kahit ilang pambayaran mo dito, okay lang. Isabihin mo lang sa inspector na kasama mo yung isa, yung ganun. Yung isang kaibigan mo, babayaran mo. Ipapakita mo lang yung QR code na inactivate mo. Ganyan lang. I-scroll lang ninyo. Pag-aralan lang ninyo.
Pagka yan, napili mo diyan ng ano mo, ipipress mo lang itong kulay blue na yan, na dyan magbabayad ka gamit yung pass na to. Tapos niyan, pagka okay na yan, at na-check nyo na to, kailangan lang kasi may data kayo dito at saka card. Yun ang pinaka-importante dito. Makikita din ninyo dito yung billing na binayaran ninyo at saka magda-download kayo ng card. Ito siya, yung mga lugar. Ito yung billing na nagamit ko siya. Pag sumakay ka pala dito, basta sumakay ka ng bus, kailangan ipindutin mo yung QR code, picturean mo ulit. Pag panibagong bus ulit yung sasakyan mo. Sa train, ganun din. Ipipindutin mo rin yung yung papuntang train, kung sa train ka sasakay. Kasi 550 pa lang, 550 din lang naman yung magagastos mo. At kung magkano yung gastos mo na yung 550. Ganito yung sample ng pag pipicture ka ng RabCab na QR code gamit ang iyong mobile phone. Ganito siya. Itong cellphone, itatapat mo lang dito. Hahanapin mo yung QR code nila. Tapos pipicturean mo siya. I-attach mo lang yung screen. Attach mo lang hanggang sa makita niya. Yan yung presyo, 550. Kung gusto mo magdagdag ng kasama mo, plus, tapos i-press mo yung kulay blue para lumabas yung QR code. Tapos hanapin mo yung direction. Dito ka bababa papupunta ang Philippine Embassy. Ito, wala dito, lalakadin mo, sarado siya, ginagawa pa. Itong lugar na to, ito yung pangatlong takana, minsan pangatlo, depende sa oras ng dadaan na bus kung saan to papunta. Papunta ko dito mula Tel Aviv University ay 2 stopover lang ng bus. Mula dito, lalakadin nyo mula dun sa dulo. Maglalakad ka lang. May makikita ka ditong takana. Ito yung pabalik papuntang Tel Aviv University. Sasakay ka dyan sa 189, papunta na yung Tel Aviv University. Minsan 3 takana, minsan 2, depende kung anong oras ka papunta sa pabalik at saka papunta dyan. Yun, pag nakapunta ka dito, ang palatandaan na papunta siya sa Philippine Embassy ay yung restaurant na nakita ko dito. Basta maglakad-lakad lang kayo, dire-diretsuhin nyo lang to. Pagka na-diretso nito, ito, yung kulay blue na yan, na malapit sa tulay, iliko kayo dito, pababa. Tapos yung makikita nyo, yung restaurant na yun na tinuro ko dyan, yun ang palatandaan na malapit na kayo dito sa Philippine Embassy. Diretsuhin nyo lang tong way na to. Paglakad-lakad lang kayo dyan, dire-diretso lang yan. Ang makikita nyo na dyan yung Philippine Embassy. Hindi ko na kasi na-record yung Philippine Embassy dito. Pag gusto nyo mag-Xerox, magpa-print, dito kayo sa Yaramahano 45. Pumunta. Malapit lang ito sa Tel Aviv Embassy.